Praise. Good morning everyone. Tumayo na po tayo. Tayo po ngayon ay mag-o-offer ng masaya. Salita ng Diyos na ating awitin at sasambahin natin si Lord sa araw na to. Ano man ang iyong sitwasyon, kapatid, mahirap man, maganda man, it's time to celebrate the goodness of our Lord. Dahil meron pa rin gagawin at gagawin pa ang ating Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Lord! Tapos na ang 6 na buwan. First Sunday of the month of July. Glory to God! Hallelujah! Let's all dance and praise the Lord. Yes! Bawat umaga, bawat araw, presensya mo ang kasama. Pagpapala mo'y sagana, kalakasan at sigla. Bawat umaga, bawat araw, presensya mo ang kasama. Pagpapala mo'y sagana, kalakasan at sigla. Nagpupuri, nagsasaya, sa'yo ngayon sumasamba. Nagsasayaw, kumakanta, lumulundag, at kumaway-kaway pa. Sa iyo nagmumula, umaapaw na pagpapala. Dakila ka, O Diyos namin, sa akin nakatingin. Nagpupuri, nagsasaya, kayo ngayon sumasamba. Nagsasaya, kumakanta, lumulundag, at kumagaway-gaway pa. Nagpupuri, nagsasaya, tayo ngayon sumasamba. Nagsasaya, kumakanta, lumulundag, at kumagaway-gaway pa. Nagpupuri, nagsasaya, tayo ngayon sumasamba. Nagsasayaw, kumakanta, lumulundag, at kumagaway-gaway pa. At kumagaway-gaway pa. At kumagaway-gaway pa. Hallelujah! Amen! Si Lord ay laging nakatingin, nagbabantay sa atin. He knows all our needs. Amen. Yeah. May gagawin ng Diyos. Hallelujah. O Diyos, salamat po. Palagi mo kaming iniingatan. Binabantayan, Lord. Lagi kang may gagawin sa buhay namin. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa araw na. Isa pa! May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa araw na ito.
Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, kay ating sambahin siya'y may gagawin. May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa buhay mo! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa araw na may gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa buhay mo! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa araw na ito! Mahahayag ang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw! Pagkat ito ang araw! Nagawa ng Diyos, ayo'y magsaya, naunitan natin siya, ipagdiwang ang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw! Pagkat ito ang araw! Nagawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang ang kabutihan niya. Kumalang pa kayo, Lord! Hallelujah! Salamat, Lord! May gagawin ka pa! Marami ka pang gagawin, Lord! Hallelujah! Mahayag! Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw! Pagkat ito ang araw! Nagawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, pagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw! Pagkat ito ang araw! Nagawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, pagdiwang kabutihan niya. Yes, may gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa buhay ko! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa araw! May gagawin ng Diyos! Amen! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa buhay mo! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos sa araw na ito! Purihin natin si Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Marami kang gagawing pagpapala sa aming buhay, Lord. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ay totoong Diyos na buhay, O God. Patuloy ka naming sasambahin, Lord. Patuloy ka naming pupurihin, O God. Sa pangalan ni Jesus, kami lumalapit sa iyo, Ama. Hallelujah. Sige mga kapatid, ituon natin ang ating isip sa Panginoon. Sambahin natin si Lord. Ang Diyos lamang ang dapat maghari sa buhay natin. Manumbalik ka sa Panginoon kung nakalimutan mo kung sino siya. Alalahanin mo ang Panginoon ay mabuti. Hallelujah! Manunumbalik sa iyong paglingap. Yes, Lord. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Taas mo yung kamay sa Lord. Niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Lord, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran.
niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka! Maghari ka, O Diyos, maghari ka! Hari ka, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglinga, Dinadalangin, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. sa buhay ko, Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. muli, sabi mo, Lord, maghari ka. Maghari ka, Maghari ka, O Diyos. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, For the last time, sabi mo, Lord, maghari ka sa aking buhay. maghari ka, Diyos, sa halimaw. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord. Meron kaming King, meron kaming Hari ng aming buhay. Hallelujah. Glory to God. Glory to your name, Lord Jesus. Great is your faithfulness, Lord. Oh, hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Amen. Aking puso sa aming buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Minsan pawitin natin. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila.
Ang pag-ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y wagas Walang at kapantay. walang Yes, Lord kapantay. Jesus. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhati O Panginoon, kay buti mo. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Make it personal, mga kapatid. Sabihin mo yan kay Lord. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita, Lord. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sa kay buti mo, Lord. akin. Minsan pa awitin natin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, napakabuti mo, Lord. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita. Aawitan kita at pupurihin. O Diyos, Panginoon, kay buti mo sa akin. awitan kita. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah! Oh yes, Lord. Salamat, Panginoon. Buhay kami ngayon, Lord. Still, Lord, you have something new for us, Lord. Meron kang gagawin pa, Lord. You will demonstrate your power. Yes, Lord, you will demonstrate miracle in our lives, Lord. Salamat, O Diyos. Hallelujah! Awitan kita, Panginoon. Aawitan kita. Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan. Aawitan kita at pupurihin.
Panginoon, ibuti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, ay buti mo sa akin. For the last time, sabihin mo yan kay Lord, aawitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Walang ibang katulad mo, God. Ikaw ay tunay, buhay, Panginoon. You are our Creator, Lord. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng hininga, buhay, Lord. Ikaw ang nagpapahaba ng aming buhay. Ikaw rin, Lord, ang kukuha nito in your own perfect time. And Lord, now we are here. We are here gathered together, Lord, because we know that we have a living God. We serve the living God. We worship a living God. Yes, Lord, ikaw ay buhay. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagbabago, Lord. Yes, Lord, you are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. Yes, Lord, you are our Jehovah Tsidkenu. Thank you, Jesus. Sa akin. For the last time now, aawitan kita. Come on, open your mouth. Say it to the Lord. Awitan kita at pupurihin, Come on, purihin mo ang Panginoon Jesus. Panginoon, Siya ay buti sa'yo. ay buti mo sa akin. Panginoon. Ay buti mo sa akin. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, Siya nga po Diyos. ay buti mo Purihin sa Diyos na mabuti sa'yo. akin. Purihin ang Diyos na punong-puno ng grasya at kagandang loob sa iyong buhay. Purihin mo si Jesus. Ang biyaya ng Diyos na nagpakahayag upang bigyan ka ng kaligtasan, kalayaan, kalakasan, kagalingan, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yes, purihin mo siya. Sambahin mo siya ngayon. Sambahin mo siya ngayon sa pangalan ng Jesus. Yes, ihanda mo yung sarili sa buhay ng Diyos. Hallelujah. 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 Your presence is in our midst this morning. Ikaw ang sentro ng gawain ito, Panginoon. Ikaw ang dahilan, O Diyos, kaya kami nandito ngayong umaga, Panginoon. Nagpupuri, sumasamba. Nagpapasalamat, O Diyos. Naghahandog ng papuri, ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lord, minamahal ka namin. Come on, open your mouth. Express your love to Jesus. Fall in love us more to the Lord. Fall in love us more to the God of love. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Let's go. Yes. Yes.
Siya nga po, Diyos. Holy Spirit, come on, let us allow the Spirit of God to just move. Holy Spirit, Lord, just move, Lord, mula dito sa unahan hanggang sa ulihan. Lord, let that embrace of love, Panginoon, ay maranasan, maramdaman ng bawat isa ngayon. Yes, Lord, in Jesus' name, Lord, I release the power of the Holy Spirit right now in our midst, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, siya nga po, Diyos. Kaibuti mo sa aming Panginoon. Ika'y likas na mabuti sa iyong mga hinirang. Yes, Lord, yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Pwede na po tayo po sa presensya ng Banal na Espiritu. Please understand that the presence of God is in our midst. We are in a holy place. This place becomes holy because the Holy God is in our midst. At alam ng Diyos ngayon na ang iyong pinagdaanan o pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. The good news is, He is interested in your life. Hallelujah. Amen? Interesado ho ang Diyos sa iyong buhay, sa bawat buhay natin. And God is Almighty. Bago po tayo magkaroon ng breaking of bread, bago po i-distribute yan, at I just want to share these verses mula po dun sa Isaiah, chapter 53, verses 45. Ito po ang sabi, surely, patok po yan kay Jesus. Surely Jesus has borne our griefs and carried our sorrows. Itong binabasa po natin ay translation, English translation, nung original Greek word na yung pong pinaka-original Greek word nung salitang griefs. At yung sorrows, it means pain. Hello? Griefs in the original language ng Bible, which is Greek, it means pain. Yung po namang sorrows ay, ang ibig sabihin sa original ay diseases. Diseases. Pain, sorrows, or diseases. Yun ho ang ibig sabihin niyan dito. Kaya sabi diyan, surely Jesus has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Yan ho ang ibig sabihin yung pong mga phrases niyan. We did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Si Jesus ay nabayubay sa krus. He was afflicted, nagdusa, nahirapan, naghirap, pinahirapan. At sabi, smitten of God. Ibig sabihin, nandun yung tinatawag na wages for our sin, yung parusa sa ating po mga kasalanan. Si Lord po ang nagbata lahat nun. Hello? Ano sabi niyan? But He was wounded. This is the good news. Sabi, but He was wounded for our transgressions. And then, verse 5, He was bruised for our iniquities. Sabi, the chastisement of our peace was upon Him. Yung sugat, yung pasakit upang tayo magkaroon ng peace o kapayapaan was upon Jesus. At ang resulta ay, and with His stripes, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, sa kanyang mga galo, sabi, we are healed. Hello? And then last verse po, doon po sa bagong tipan, na related ho rito, ay sa 1 Peter, okay, chapter 2, verse 24. Yan po sabi. So notice, I don't want this yung pong ating breaking word na para bagang maging monotonous na alam ko na ganitong gagawin. Dapat ito na marilagay ito sa ating espiritu.
Isang kapayagan ito sa atin ni Diyos na sa atonement, sa handog ng ating Panginoon ng kanyang buhay, sa pasakit ng kanyang binata doon sa krus na 2,000 taon na nakakalipas, kung papaanong tayo nagkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan, sabi kasama pala doon, nakaakibat pala doon, nakapaloob din pala doon yung kagalingan hindi lang ng ating espiritu at kalwa, kundi pati ang ating katawan. Hello? Yan ang sabi. Please, paki-plus po ulit. 1 Peter chapter 2, verse 24. But he was wounded, who his own self bear our sins. Plural, lahat ng kasalanan, mga kasalanan natin. In his own body. Kaya lahat po ng kasalanan natin ay dinala ni Jesus. Lahat. Kaya kapatid, anuman meron kang kasalanan, anumang nagawa mo yun, anumang larawan yan, in any face or form, sabi, his own self bear our sins. Dinala niya. Gaya ng binasa natin kanina sa Isaiah 53. Pinasa ng ating Panginoon. Our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins, patay ka na sa iyong mga kasalanan. Ate Alice Querini, di ba ito yung sinay ko sa inyo nung kahapon? Sabi, that we being dead to sins, patay ka ng bata ka sa kasalanan. At sabi yan, should live. Should live. Ito'y imperative. You should live because I died to sin. I should live unto righteousness. At sabi, by whose stripes you were healed. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord yan. So, kaya kung meron ka ng kasakitan ngayon, kapatid, hindi ito extreme faith, kundi yan ang sabi ng Biblia. Past tense. Bago ko pa magkasakit, mayroon ng kagalingan. So, masakit na parang masakit ang ulo mo. Bago pa magkasakit ang ulo mo, mayroon ng gamot doon sa butika para dyan. Ang kailangan mo lang ay inumin yung pill. Kaya ang tawag ay gas pill. Ayan, gospel. Good news. Kasi meron ka ng kaligtasan, meron ka ng kagalingan, meron kalayaan. Sabi diyan, by whose stripes you were healed. Kaya sabi natin, Lord, sa iyong sugat, come on, open your mouth. Panginoong Jesus, sa iyong mga sugat, ako'y magaling. Ulitin natin, Panginoong Jesus, sa iyong mga sugat, ako'y magaling. In Jesus' name. Amen. Panginoon, pagpalain mo po ang mga elemento nito sa breaking of bread. Hayaan mo po, Lord, na sa pagtanggap namin yan, nabubuo yung mahal na dugo. The covenant of God, Lord, I apply the power and all the blessings of the blood of Jesus Christ to each and every person na kung saan ay naririnig ang tinig nito. Every darkness, every work of Satan in our lives, I declare against you the shed blood of the Lord Jesus Christ. We cast you out, sickness and disease, from our body because this body is the temple of God, the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, God, in Jesus' name. Sige po, mga ushers, God bless you. Pwede na po ninyong i-distribute yan. Ang mga elements sa ating pong communion or breaking of bread. Hallelujah. Let us do this with solemnity in our hearts, knowing that you are partaking of the body of Jesus Christ. Ika'y nakikiisa, nakikibahagi sa mahal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Nabubo ang kanyang mahal na dugo. Covenant, meaning the Lord will see to it that all the blessings, all the benefits, and the privileges as a result of what He did 2,000 years ago ay matanggap mo, maranasan mo, maging buhay sa'yo, mag-manifest sa'yo. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. We give you thanks, Lord. We give you thanks, Lord. We give you praise, Lord. Let us just focus, no talking sa ating katabi, let us just focus sa presensya ng Diyos ngayong pong umagang ito.
Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ho bang sumandali, pumikit po tayo? Just close your eyes. Yes, Lord. Yes, oh God. Thank you, Jesus. For I received from the Lord that which I also delivered to you. That the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, he took bread. Hawakan po natin ang elemento po, ang bread na yan. At ito ang sabi ni Jesus. Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Tayo po'y sabay-sabay na kumain. Thank you, Lord, that by your wounds, by your stripes, we are healed. We are whole. We are healthy. We are strong from the crown of our head to the soles of our feet, O God. Hallelujah. In the same manner, Jesus also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant or testament in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Tayo po'y sabay-sabay na uminom. Lord, thank you, Lord, for this cup of the new covenant. Thank you, Lord, that thou hast forever committed yourself to your people. Undeserving man kami, Panginoon, but it is by your grace, your abundance of grace, and the gift of righteousness that we receive. Lord, we will become worthy because of what you have done. Thank you, Lord, for the blood of Jesus. Amen at amen. Amen po. Mapagpalang linggo ng umaga po sa lahat. So, ito ay bahagi ng ating pagsamba, ang ating pagkakaloob sa Lord. So, I just want to give mga few points lang po. Pwede po bang i-plus natin yung Psalm 24 verse 1? Kasi ang pagbibigay po natin ay hindi patungkol sa pera-pera lang. Narinig nyo na rin po yun, ano? Apat na P pa rin ang patungkol dito kung bakit tayo ay nagkakaloob. Una, sabi nga ay bilang pagsamba natin sa Panginoon. Pangalawa, bilang pasasalamat. Pangatlo, bilang pagtitiwala. At pang-apat, bilang pagsunod. So, ayan po, Psalm 24 verse 1, ayan sinasabi po sa talata, sa Salmo, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So pagka po pala tayo nagbibigay, hindi natin pinapayaman si Lord kasi mayaman na si God. Pag-aari nga po niya ang lahat ng bagay na narito sa mundo. So may pag-aari po ba tayo? Wala po kasi sabi nga sa talatang ito, lahat ng bagay na nakikita mo, maging yung bahay mo, pinagkatiwala lang yan sa iyo ng Lord. Yung trabaho mo, steward ka din lang. Yung savings mo, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon na, wow, faithful ito, kaya bibigyan ito ng maraming pang savings. Kaya marami pong bagay na ipinagkatiwala sa atin ang Panginoon. So sa paanong bagay natin, mabibigyan ng parangal ang Panginoon? Yung pagkilala na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. So pagka in-accept mo or i-acknowledge mo sa buhay mo, sa puso mo na, Lord, wala po pala akong pag-aari, lahat ng sayo, hindi po tayo may hirapang magkaloob kasi alam natin na galing lahat ito sa Panginoon. So, una, sabi nga ay bilang pagsamba at alam na rin natin yan sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10 that honor the Lord with the first fruits of all your substances. So ibig sabihin, pinaparangalan natin ang ating Diyos sa pamagitan ng ating yaman. So sino dito yung mayaman? Taas ang kamay. Yes, Lord, papayamanin mo pa ang mga nagtaas ng kamay. Mayaman na sila, papayamanin pa.
So ganun po, ibig sabihin po, yung ating yaman, meron tayong pag-aari. Merong mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya every Sunday na nagmi-meet tayo, nais nating parangalan ang Lord kasi tumatanggap tayo ng salita, no? Yun ay freely na ibinibigay sa atin ng Diyos. At ang bagay na pwede lang nating ipagkaloob sa atin ay yung mga pinagpagura natin. Nagpawis ka, nagtrabaho ka, ayan, nagkaroon ka ng sweldo, ibinabalik mo. Portion nga lang hindi naman lahat. Bahagi ng ating mga kinita, ibinibigay natin sa Panginoon kasi nais nating magbigay ng pasasalamat. Sabi nga una, nais nating sambahin ng God. Pangalawa, nais natin siyang pasalamatan. Bakit tayo nagpapasalamat? Grateful tayo dahil Lord, salamat, narito pa ako, nakakasamba pa ako, may lakas pa ako. At sabi nga, yung pagtitiwala na pag nagbigay ka, di mo iniisip na, nako, nabawasan yung ipon ko, nawalan ako. Nagtitiwala ka na, Lord, dahil kinikilala kita bilang Panginoon ko at nagbigay, nagkaloob ng lahat ng meron ako, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na kahit magbigay pa ako ng ilang libo, naniniwala ako, ikaw ang magpapala sa aking buhay. At ang pagsunod, sabi nga nasa Malakayan, tayo ay magkaloob. So, kaya tayo nagkakaloob, hindi natin ginagaya yung iba o theological, knowledge ba to na makikita mo sa Biblia? Hindi po Sabi nga po, napakadaling intindihin. Nais nating sambahin ang God sa pamagitan ng ating mga kayamanan, nais natin siyang pasalamatan, nais nating pagtiwalaan palalo siya dahil siya ang nagkakaloob ng lahat ng meron tayo. And at ito po ay bahagi pa rin ng ating pagsunod. Nais nating sumunod sa nais ng Panginoon. Why? Yung binibigay natin, sabi ko nga, hindi natin pinapayaman si Lord, kundi nais nating maging bahagi sa ikalalaganap pa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So kahit hindi ka nagmimisyon sa malayo, pagka tayo ay nagkakaloob, nagagamit po ito pamasahe ng mga workers, pangbayad sa kuryente, pang-rental dito sa place na meron tayo. Kaya, wow, salamat Panginoon. Ginamit mo ang buhay ko, naging bahagi ako ng simbahan. Amen po ba? Pwede po tayong yumuko at hawakan natin ang ating mga handog. Thank you, Jesus. Lord God in heaven, maraming salamat po Panginoon. Tunay o Diyos na kinikilala ka namin bilang aming provider. Ikaw po ang priority ng aming buhay. Nais ka po naming parangalan, nais ka naming pagtiwalaan at hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagsunod, makita namin ang mayamang provision mo, Panginoon, ay aagos at lalago, Panginoon. Lahat ng aming pangangailangan ay imi-meet mo dahil ikaw ang aming dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Multiply the seed, bless the seed and the sower. Father, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Into the land of a love that never ends. It is through my life, and now everything is bright. I pray it is. Sing. I'm living my best life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Okay, so pinagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo? At tayo po'y magdedeklara ng magagandang bagay. Diba ngayon po ay first Sunday of the month. Tama po ba? Sino dito nag-e-expect sa ating Panginoon? Parang kokonti lang Sinong nag-e-expect sa Panginoon this month of July? Amen. Kaya nga po, tayo po'y mag-declare. Ready na po ba kayo? Ready? Sige. Declaration of faith in 3, 2, 1, go! We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom and we have clear direction for... Wait lang po. Gusto ko po yung declaration, talagang Lord, ito yung gusto ko. Yung talagang declaration of faith. Okay po ba yon? Amen. Wag po yung, we declare that we're... Gusto ko yung, Lord, we declare.
Amen? Ready po ba kayo? Okay, ready? In 3, 2, 1. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom and we have clear direction for our lives. We declare that we are blessed with creativity, with courage, with ability, and with abundance. We declare that we are blessed with strong will, with self-control, and with self-discipline. We declare that we are blessed with a great family, with good friends, with and with faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, and with promotion, and with divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and with positive outlook on life. We declare that any curse that has been spoken over us, any negative, evil word that has ever come against us is broken right now in Jesus' name. And we declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed when we come in, and we are blessed when we go out. We declare that everything we put our hands to do is going to prosper and succeed. And we declare that we are forever blessed. Yes, we are forever blessed, and no one can change it. I am forever blessed, highly favored, and with no more limits in Jesus' name. Amen! Palakpakan po natin ating Panginoon at magdeklara po tayo sa 5 katao, you are forever blessed. Ayan. So I believe ready na po tayo to receive the message of the Lord for this morning. Amen po ba? Amen. Kaya po, sige po, mag-settle down na po tayo. Ihanda na po natin ating puso at excited na din po ang ating pastor to share the gospel. Palakpakan po natin ating Panginoon. Si Neneng. Kaya napakabuti ng Diyos. Talagang walang pinipili ang Panginoon. Basta gusto nating maglingkod, kaya nating gawin. Amen? So, praise the Lord. Mamaya po yung ilang announcement. Pero gusto ko pong unahin yung announcement na ito. Kasi sa July 26, meron tayong guest speaker. Siya po ay isa sa mga papuri singer. At nagpapastor po siya sa Singapore, si Pastor Bong Hermosa. Kaya mag-invite po tayo, wag po tayong mawawala. Tayo mag-a-absent at mag-invite tayo every Sunday. Pero daw sa last Sunday na yon, siya po ang ating guest speaker sa last Sunday of July. So, sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, napakabuti mo sa amin, O Diyos. Salamat po dahil sa umagang ito, ang presensya mo ay nararanasan namin. Panginoon, dahil dyan, ang puso namin ay excited na makarinig ng iyong mga salita at tiniling ko ng banal na spirito ang maghatid ng mensahe sa amin pong mga puso. Gamitin mo ang tinig ko, Panginoon, upang ihatid sa puso namin ang nais mong marinig namin, O Diyos. At tiniling ko rin po, balutan mo kami ngayon ng banal na dugo ni Jesus. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so nasa month of July po tayo, first Sunday of this month. Sa more than half of this year na tayo. Amen. So kaya po ang tema po natin ay kanina yung kinukote ng ating worship leader patungkol sa ating hari. Ang pag-uusapan natin, ang theme natin yan for this month is engaging and participating in the way of the King. Sino ba ang ating King? Sino? Ayan. So dahil po ito yung theme natin, gusto kong i-share sa atin ngayong umaga ay patungkol sa kingdom living. So pag sinabi po natin, kung mapapansin natin sa Biblia, sa New Testament particularly, si Jesus, more on sa mga messages niya ay patungkol sa kaharian. Diba? Yung unang paglabas niya sa senaryo, ang sabi niya, repent,
for the kingdom of God is at hand. Paghahari kaagad ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. So pag narinig natin o pag nakita natin itong salitang kingdom, anong papasok sa isip mo? Merong king, 'di ba? Kasi kingdom merong king at alam mo natin walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sabi po nung tayo manampalataya sa Panginoon, mula sa kingdom of darkness, take note, inilipat tayo ng Diyos dun sa kingdom of light. Therefore, we belong to this kingdom na kung saan ang hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So imagine mo, we belong to the kingdom of God. And our King, ang naghahari sa atin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So knowing this truth, dapat alam din po natin, kung ikaw naniniwala, belong ka sa kaharian ng Diyos, dapat alam mo rin ang pamumuhay. Paano ba mamuhay sa kaharian? Amen po ba yun? So kaya ito po yung pag-uusapan natin patungkol sa kingdom living. Simpleng definition lang po ng kingdom living, ang sabi po dito, kingdom living is a daily practice of aligning our thoughts, our relationship, and priorities with the rules and values of God rather than the world. Kasi nga po, we belong to the kingdom of God. Kahit nandito tayo sa mundo, pero belong naman tayo sa kingdom of God. Therefore, dapat yung ating utak, yung kung paano tayo nakikipagrelasyon, yung ating mga priorities, dapat po ito naka-inline doon sa kaharian rather sa mundo. Kasi iba ho ang sistema ng mundo sa sistema ng kingdom of God. Amen. So pag sinabi natin, paano natin maunawaan na tayo nandoon sa, namumuhay tayo sa kingdom living? Ibig sabihin yung mga practices na ginagawa natin, hindi nakagaya ng mga nasa sa mundo. Ibig sabihin, yung mga wala pa sa Panginoon. It means seeing everyday life from heaven's perspective in doing. Parang ang pananaw mo sa buhay na nandoon sa perspektibo o perspective ng kaharian ng Diyos. So, ang dami na nating narinig na mensahe kasi every Sunday, tapos nagbabasa pa tayo ng Bible, pero it's not just hearing. Hindi lang daw po pala yung narinig mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kundi dapat ito yung nilalakaran mo kasi nga namumuhay tayo sa kaharian ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Sabihin nyo sa katabi mo, makinig tayo Ayan, walang matutulog. Amen po ba yun? So dito po makikita natin, yung kingdom living, ito'y pamumuhay or it is a life live under the authority of the king. So accordingly, the king has absolute authority. Pag pinag-usapan po yung kaharian, ang may total authority o kapamahalaan, walang iba kundi ang hari. Di ba? Sabi nga po, sa mga kingdom, halimbawa sa mga kingdom, halimbawa sa ibang bansa or sa mga lugar na kung saan ang rulership nila is about a king. Sabi nga nung pag sinabi ng hari, hindi pwedeng mabali. At pag binali mo, pugot ulo ka. Ganon katindi. Kaya dito, buti na lang, ang Panginoon hindi ganon. Pag hindi sumunod si Sander, pugot ulo ka. Di ba? So, ibig sabihin, nandun pa rin po yung biyaya ng Diyos. Pero dapat malaman mo na ikaw ngayon, belong dito sa kingdom of God, dapat alam natin kung paano tayo namumuhay. Amen po ba yun, mga kapatid? So, dito po makikita natin, since the King is our Lord Jesus Christ, we are living under His authority. Kaya nga po, tinuturuan tayong sumunod sa ating Panginoon. At ang take note, yung pagsunod ho natin, may guidelines naman Hindi ka lang Arvin, sumunod ka meron pong guidelines. Ito po yung salita ng Diyos, ito po yung mga itinuturo sa atin. So, yun po yung makikita natin dito. So, isang katotohanan po dito mga kapatid, yung kingdom living po pala, ito yung kapag nagro-rule at reign si Jesus sa ating buhay, nag-overflow. It overflows from the kingdom and saturates the earth.
So dapat pala, knowing this truth, dapat alam mo yan at sa buhay mo nag-o-overflow yan kasi ito yung magsasaturate sa buong mundo. Kaya nga po, di ba, merong sa Lord's Prayer, sabi nga nung, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano yung nangyayari sa langit, dapat makababa din sa lupa. Amen. At sino po ang gagawa ng tayo? Church. Kasi ang church po, ito ay hindi siya yung kingdom ng God, kundi manifestation. Sabihin nga natin, manifestation. Manifestation ng kingdom of God. So, our priority should become, yung priority ng God should become the priority of us. Every one of us, dapat yun po ang priority natin. Kaya di ba sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. So dapat yun po yung prioridad natin sa ating buhay. Amen? Amen po ba? So, dahil po dyan, gusto ko po na pag-usapan po natin, sabi kasi doon sa definition na binigay ko sa inyo, sabi dito, we are living under the authority and guidelines and we are being brought into harmonies with the priorities of His kingdom. Meron dapat priority ang kaharian ng Diyos and that should be also our priority. So, yan nga po yung isinishare ko sa atin sa umagang ito. So para po maunawaan natin, to know more about this kingdom living, para mas maunawaan po natin, we need to know more about our Lord Jesus Christ. Yun po yung kahalagahan. Bakit tayo tinuturoang magbasa ng Bible, mag-devotion, mag-pray? Kasi the more na nagiging malapit tayo sa ating Panginoong Hesus, the more na nakikilala natin siya. Kasi ang kingdom is defined by the king. So remember hindi ka lang nabubuhay sa mundo, sa Pilipinas, nabubuhay ka under the kingdom of God. Kaya we need to know these things para maunawaan po natin ito. So basahin po natin ang ating text sa Luke chapter 6, starting from verse 37. Pwede ba tumayo tayo? Basahin natin ang salita ng Diyos. Kasi medyo mahaba-haba ito. Huwag lang natin, basahin natin ng merong talagang declaration and faith. Okay? At the count of 3, 1, 2, 3. Do not judge others and you will not be judged. Do not condemn others or it will all come back against you. Forgive others and you will be forgiven. Give and you will receive. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together to make room for more. Running over and put into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Then Jesus gave the following illustration. Can one blind person lead another? Won't they both fall into a ditch? Students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like the teacher. And why worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own? How can you think of saying, friend, let me help you get rid of that speck in your eye when you can see past the log in your own eye? Hypocrite, first get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. A good tree can produce bad fruit, and a bad tree can produce good fruit. A tree is identified by its fruit. Figs are never gathered from thorn bushes, and grapes are not picked from bramble bushes. A good person produces good things from the treasury of good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teachings, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the flood waters rise and break against that house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the flood sweeps down against that house, it will collapse into a heap of ruins. Palakpakan po natin ang Panginoon.
God bless the reading of the word. Pwede po tayong maupo sandali. So, dito po makikita ho natin ang mga katotohanan ito. Sa mga talatang binasa ho natin, ay makikita ho natin yung mga katotohanan na nag-a-affect. The truth will equip us with power to affect the world around us. So, ang salita po pala ng Diyos, kaya natin ito pinag-uusapan, kaya natin talagang dapat maunawaan, because we know that we are living in this kingdom. At yung kaharian po ng Diyos, gusto ng Panginoon talagang marami. So, para kapag naunawaan po natin ang mga katotohanan ito, it will affect the world around us. Ito ay magbibigay ng epekto doon sa mga kapitbahay mo, kaibigan mo, pamilya mo. So, because we know this truth. So, makikita ho natin dito sa mga talatang binasa natin, merong tatlong aspects yung kapamahalaan ng Diyos dito sa kingdom niya. And since we are living in this kingdom, ano yung mga pag sinabi nating authority, di ba, sa narinig natin yung salitang power of God, ibig sabihin kapangyarihan ng Diyos. Sabihin nga natin kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi nating authority, kapamahalaan. So, ibig sabihin kung paanong pinamamahalaan ka ng Panginoon at pinapayagan mo siya. Sinong pinapayagan niya ang Panginoon na pamahalaan ng kanyang buhay? Kasi pag hindi natin pinayagan si Lord na pamahalaan ang buhay natin, ikaw ang mamamahala nito. At delikado ho yun, di ba? Parang kapag ginawa mong driver ng buhay mo ang sarili mo, pwede kang mabangga, pwede kang maligaw, pero pag si Lord, sure ball yon. Amen. Makakarating ka sa destiny mo. Now, ito po yung gusto kong i-share patungkol dito sa tatlong aspeto ng kingdom authority. Mula po sa mga talatang binasa natin, makikita ho natin ang mga bagay na ito. Number one is the basis, ang basihan ng ang paghahari ng kaharian ng Diyos ay nararanasan mo. The basis of kingdom authority is discipleship. Tingnan niyo po yung mga talatang binasa ho natin. Balikan ho natin sa Luke 6. Verse wait lang po. So, kung nandiyan na po sa PowerPoint natin, sa verse 39, tingnan niyo po ang sinasabi. Then Jesus gave the following illustration. Can one blind person lead another? Won't they both fall into a ditch? Students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like his teacher. So sa talatang ito, makikita natin the key, ang susi to discipleship ay nandito sa verse 40. Sabi dito, students are not greater than their teacher. Ang mga estudyante hindi mas greater sa teacher. Although may mga estudyanteng mas magaling sa teacher, pero students are not greater than their teacher. But the student who is fully trained, yun daw estudyante na talagang willing matuto, willing magpa-train, will become like the teacher. Diba? Ang galing? So yun po yung unang basis, discipleship. Kaya nga po tayo ay nagdi-disciple. So ano ba ibig sabihin ng discipleship? Disciples. Anong ibig sabihin ng disciple? Follower o learner. Kasi bago ka learner or follower, ibig sabihin, bago ka makasunod, kailangan matutunan mo muna. Amen po ba? Kaya po tayo merong discipleship, merong cell grouping, kasi dito po tayo tinuturuan. Kasi dito halimbawa sa pulpit ministry, pag magtuturo ako, magtuturo yung mga pastors natin, di ba? Hindi ka pwede magtaas ng kamay. Pastor, anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Di ba? Kaya merong small groups dahil doon natin na-detail ang ating pag-aaral. At habang nag-aaral ka, ikaw ngayon natututong sumunod. Dati hindi naman tayo nagdi-devotion pero tinuruan tayo mag-devotion. Dati sanay na tayo ng pagka matutulog lang. Magpipray ka sandali. Pero tinuruan tayo ng mas malalim na pananalangin. Tama po ba? Kasi nga po, yun yung aspeto
na yung paghahari ng Diyos nasa iyo. The basis of kingdom authority is discipleship. So makikita ho natin dito, the reality of your life is that you are becoming your teacher. Ang realidad po pala ng buhay, kapag ikaw ay nagpapasakop sa kaharian ng Diyos, ang realidad nito, you will become like your teacher. Kasi kahit ang mga pastor, ang mga cell leader ang ginagamit sa atin para magturo, pero our greatest teacher is no other than Jesus. Amen po ba? So kapag ikaw ay, ang tanong ngayon, sino bang sinusunod mo? Who is your teacher? Kasi kung si Jesus ang ina-acknowledge mo na king, hari, at ikaw ay na living under the kingdom of God, dapat dapat inaalaw mo si Jesus doon sa gusto niyang pagdalhan sa'yo. Amen po ba yon? So, ibig sabihin po, you need to look at what direction Jesus is going through. Dapat alam ho natin. Kasi nga po, kapag sumusunod ka doon sa gustong pagdalhan sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin, your teacher is Jesus. Pero kung until now, tayo ay pumupunta pa doon sa direksyon na kung saan ay hindi yun ang gusto ng Panginoon. Hindi lang sa maliligaw ka, kundi na hindi mo ina-acknowledge that Jesus is not your teacher. Kung ang isang Kristiyano, ang hinahabol niya yung mga bagay sa mundong ito, hindi yung mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos, Jesus is not your teacher. So, amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, God wants us to be conformed. Gusto ng Panginoon tayo maging kagaya ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po meron tayong discipleship. At mapapasin natin yung discipleship, halimbawa si Kuya Arvin, nag-cell group siya. Ang tinatrabaho niya, ang ginagawa niya is nagmi-minister siya sa mga kapatiran, particularly kasi homogeneous tayo babae sa babae, lalaki sa lalaki. So yun po yung makikita natin na obligation ng discipleship. Nagtuturo tayo, ipinapaalam natin kung bakit ginagabayan tayo. But our teacher is no other than Jesus. Amen po ba? So yung itinuturo namin sa inyo, hindi galing yun sa amin. Hindi lang sarili namin gusto ito, ate, ganito ang dapat maging ikaw. Yun po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So, kung babalikan po natin yung Luke 6, verse 37, tingnan niyo po ang sabi dito. Do not judge others, and you will not be judged. Do not condemn others, or it will all come back against you. So, makikita ho natin dito, yung pong, sabi dito, do not judge. Sa verse 37, do not judge others and you will not be judged. So, pinapakita ho dito ang dapat ay maingat nating ginagawa ito. Huwag daw nating hahatulan ang ating kapwa upang hindi ka rin mahatulan. Ibig sabihin, pag may nakita kang something against this brother or sister, wag mo agad hindi ka mapupunta sa langit niyan. Kundi dapat ituturo mo kung ano yung way para hindi siya ma-sidetrack doon sa mga maling ginagawa niya. Wag ka agad-agad hahatulan ng isang tao na mali ang kanyang ginagawa. Kahit sabihin nating mali talaga, pero dapat in a way of, yun po yung essence ng discipleship. Amen ba yon? Kasi pagka tinumbok kaagad natin ito, yung kasalanan at yung rebellion, ang tao lalong lalayo sa ating Panginoon. Kasi dapat po, naalala ko po nung ako ay bagong-bagong Kristiyano. Of course, galing ko tayo sa malaking simbahan. Nung matutunan ko po yung Bible, in-invite ko yung kuya ko at dahil po may mga tauhan yung kuya ko, dinala niya sa church isang jeep ang invited ng kuya ko. Kasi nga po may mga tao siya sa doon sa kanyang negosyo. Tapos after po nung dito ako, praise the Lord, nakuha ko yung kuya ko, may invite pa.
Pagdating sa bahay, tinuturuan ko siya ng patungkol sa mga idolatry. Siya pinagtatalo kami. Inilalaban ko yung patungkol sa Bible. Alam niyo po ba yun ang naging way na offend siya? Kasi, at hindi na ho siya umatin. Pati yung isang jeep na nadala niya, hindi na bumalik. So nakita ko, na-realize ko, kasi out of emotions pala ako. Sa sobrang on fire ako sa Panginoon, sinabi ko kaagad, "Uy, hindi pwede yan kasi bla bla bla." Tinumbok ko kaagad yung mga mali doon sa pinanggalingan natin na hindi dapat. So, makikita mo natin doon sa verse 42 na binasa natin, di ba kanina? How can you think of saying, "Friend, let me help you get rid of that speck in your eye"? So ito po ay patungkol sa doktrina yung sa kuya ko about religion Pero but ang tinutumbok mo, ginajudge mo yung kapatid mo sa something na ginagawa niyang mali. Ang sabi dito sa verse 42, how can you think of saying, "Friend, let me help you get rid of that speck"? Kapatid, tulungan mo akong tanggalin ang muta sa mata mo. Hindi mo napapansin, mas malaki pala ang muta sa iyong mata. Di ba? Yung mga ganong bagay. So, before daw na makapag-correct tayo, kaya nga napakahalaga po ng discipleship, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na. Ayan, kasi po doon sa discipleship, ikaw na magiging cell leader, ay tinuturuan ka rin ng Panginoon, anak, dapat maging ganito ka. Amen. Kapag ikaw ay emotionally very weak ka, konting lang, na-offend ka, paano mo i-guide yung taong nasasaktan? Ikaw hurting din. So dapat strong ka dahil ikaw ay tinuturuan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na maging matatag. Sabi nga kanina, Pastor Benji, you are the temple of the Holy Spirit. Pag sinabing temple, dapat matibay. Hindi ka basta-basta bumabagsak. Ang problema nga, sabi ko nung night of prayer, ang problema sa mga kabataan na in love lang. Wala na, di ba? Walay na, kinalimutan na si Lord. So dapat kapag na-in love ka, una kang mai-in love sa Lord. Amen. Para pag iniwan ka ng jowa mo, I don't care. Meron akong Jesus na forever na minamahal ako. Amen ba yun? So, yun po. Bakit tayo nasingit doon? Siguro sabi ng mga kabataan, bakit nasingit doon sa love life? Kasi bahagi po yun. Kaya dito po natin makikita yung kahalagahan ng discipleship. At ang makikita ho natin dito, ang dynamics ng Christian discipleship, it includes talagang yung Christian community. Kaya bilang isang pamilya, tayo po ay isang pamilya dito na nagtutulungan at talagang inaalagaan natin ang bawat isa. So, amen po ba yun? Sabi nga po nung isang article na nabasa ko, inaayos tayo ng Panginoon bawat isa sa atin. Kasi di ba lagi kong dinideclare, every one of you magiging cell leaders. Amen ba yon? Kahit mga tatay at mga nanay, magdi-disciple tayo, mga kabataan, mga estudyante, magdi-disciple kayo. Amen po ba yon? Pero bago mangyari yon, ikaw ay inaayos ni Lord, pinapatatag ng Panginoon, pinupuno ka ng Diyos para kapag ang kausap mo ay maraming kapalpakan sa buhay o maraming kahinaan sa buhay, maiga-guide mo siya. Kasi di ba yung talatang binasa natin, paano mag-guide ng isang bulag ang kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog. Di ba? Kasi hindi nila alam ang pupuntahan Pero kung ikaw na nagpapadisciple at yung taong bulag spiritually, ibig sabihin hindi niya alam ang gagawin sa buhay, kaya mo siyang ilid. Kaya mo siyang tulungan na dalhin doon sa pupuntahan niyang magandang plano ng Diyos. So, yun po yung kahalagahan nito mga kapatid. Binibigyan ko po ng emphasis ang patungkol dito sa discipleship. Napakahalaga po nito kapag tayo nandito sa pamumuhay, kingdom living. Yung kapamahalaan ng Diyos ay nakabase doon sa kung paano tayo nag-aakay ng ating kapwa sa Panginoon. Amen? Ang pangalawa po, makikita natin sa verse 43 hanggang 45, the evidence of kingdom authority is fruit. Bunga. So dahil nagpa-disciple ka, ang isa sa katunayan na pinapayagan mong pamahalaan ka ng authority ng ating Panginoon
yung bunga sa iyong buhay. Tingnan niyo po sa verse 43. A good tree cannot produce bad fruit. And a bad tree cannot produce good fruit. A tree is identified by its fruit. Figs are never gathered from thorn bushes, and grapes are not picked from the bramble bushes. So sabi dito, ang mabuting puno, hindi siya magbubunga ng masamang bunga. Tama? At ang masamang puno ay hindi naman magbubunga ng mabuting bunga. So, anong sinasabi po dito? A tree is identified by its fruit. Makikita mo daw, masasabi mo daw ng isang puno base sa bunga niya. Halimbawa, pag nakakita ka ng bunga ng mangga, hindi mo sasabihin, ay puno ito ng bayabas. Di ba? Kasi kung ano yung bunga, yun ang puno. Amen po ba? Halimbawa, may mga puno po na minsan pare-pareho ang dahon. Pag nakita mo yung puno ng halimbawa, puno ng lansones. Sino nakakita na ng puno ng lansones? Di ba ang itsura ng mga dahon niya parang pareho ng dahon ng bayabas? Tama ba ako? Basta parang may katulad siya. So hindi mo marirecognize na lansones ito kapag hindi mo nakita ang bunga. Amen ba yon? So yun po yung sinasabi dito. Kaya pag mabuti ang puno, mabuti ang bunga. So ang sabi po dito, yung evidence, yung katunayan na yung kapamahalaan ng Diyos ay nasa sayo, makikita ang bunga nito. Amen? Amen po ba? So kung Kristiyano ka, dapat nakikita sayo ang bunga ng totoong Kristiyano. Kung Kristiyano ka, dapat meron kang bunga. Sabi po doon sa, ito na, gamit ko ng illustration sa inyo eh. Kung magkakaroon po kaya ng batas sa Pilipinas, nahuhulihin ang lahat ng mga totoong Kristiyano. Meron, halimbawa nahuli tayo lahat. Na nandito kasi nagtitipon tayo, mayroong gathering doon sa second floor ng Puresa. Hinuli tayo ng pamahalaan. Meron ka kayang maipapakitang ebidensya na ikaw ay totoong Kristiyano? Anong sagot natin? Amen? Di ba? So, ibig sabihin po dyan, yan po yung katotohanan, the evidence of kingdom authority is fruit, bunga. Alam nyo, maraming tao pong nagsasabing Kristiyano sila. Halimbawa na lang, bansang Pilipinas. Di ba? Anong taguri sa Pilipinas? The only Christian nation in the whole world. Pero number 1 sa kakurakutan. Di ba? So, ibig sabihin, the only Christian nation. Yun lang daw Kristiyanong bansa, number 1. Pero number 1 sa balitang-balita sa ibang bansa ang nangyayari sa pamahalaan natin. Di ba? So, pag titingnan natin yun, so yung malakihan eh. Paano kaya sa pamilya? Wow, sino dito nakaka-bless dito? Yung buong pamilya talagang nasa Panginoon. Yung pamilya ni Roro, 2 na lang ang hindi niya nawiwin, di ba? So, ibig sabihin, at marami po dito na buong pamilya naglilingkod sa Panginoon, ang Gasingan family. Palakpakan naman natin. Talagang mula sa tatay, nanay, sumasayaw, kumakanta, tumutugtog, di ba? So, makikita ko sinong ganun ang gusto mangyari. Buong pamilya tayo naglilingkod sa Diyos. Pero ang tanong, kung uhulihin ang buong pamilya ni Alan, may ebidensya kayang ipapakita si Ichi? Diba? So, ibig sabihin, yun po, marami kasing professing. Of course, lahat tayo, di ba? Diba? So, ibig sabihin po, dapat, mapapatanong ka. Ano nga ba yung bunga? Kasi pag sinabi, 2 klase kasi ng bunga eh. Una, yung fruit of the Holy Spirit. Sinasabi kanina ni Pastor Benji, you are the temple of the Holy Spirit. Nananahan sa'yo ang banal na Espiritu. So ano ba ang bunga ng Espiritu? Love, joy, peace, gentleness, kindness. Ano pa? Faithfulness, long-suffering. Kasama po yung long-suffering. Patience. Sino dito ang marunong magtiis? Oh, di ba? Pag matraffic, anong ginagawa mo? Nagngungul-ngul ka, di ba? Ano ba naman to? Isisisi ka agad sa pamahalaan. Anong connection nun? Although syempre connected, pero
Anong magagawa mo kung magalit ka sa pamahalaan dahil sa traffic? Di ba wala? Mawawala ba yung traffic pagka nagalit ka sa presidente? Di ba? Hindi. Di ba? So, anong nangyayari sa puso mo? So, yun yung unang bunga. Nakikita ba sa'yo ang pagiging patient? O ikaw ba yung nagiging mabait? Hindi ka. Dapat pinapanatili natin yung bagay nyo. Kasi yun yung calling sa atin. Sabi sa Ephesians 2:10, di ba? Tayo yung masterpiece ng God. At create tayo ng Diyos, pinili tayo ng Panginoon long before. Noon pa lang, pinili ka na ng Diyos para gumawa ng mabuti. So, ibig sabihin, the very purpose of God, kaya ka pinili niya para gawin mo yung tama at mabuti. So, dapat yun yung bunga na nakikita sa iyo, yung character mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, character. So, yun po dapat nakikita sa buhay natin. Nababago tayo, marunong tayo magpatawad, marunong tayo magtimpi, marunong tayo magtiis, marunong tayo magmahal. Masayahin tayo, hindi laging nakasimangot. Di ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So yun po yung makikita ho natin. Kasi it is impossible for us, tayong mga totoong Kristiyano, living under the kingdom of authority na hindi nakikita ang mga bagay na ito. Kasi paano ka mag-i-invite, ate, sama ka sa amin sa church kasi doon talagang grabe. Tapos, ang daming nakikitang kapalpakan sa'yo. Di ba? Wala namang pagbabago eh. Bakit ako sasama sa'yo? Siguro kung may nakikita akong, di ba karamihan ng testimony dito sa atin, kaya natin na isama yung kapitbahay kasi may nakitang pagbabago sa'yo. Amen. Yun po yung unang bunga. Ang pangalawang bunga, sabi ko nga kanina, pag nakakita ka ng puno ng santol, dapat ang bunga niya ay santol din. Hindi mangga. Tama po ba? So dapat kung ikaw ay tao, tingnan mo ang katabi mo. Yan. Kung ikaw ay tao, dapat may bunga ka rin kapwa-tao. Amen ba yun? So, yun po'y bahagi pa rin ng discipleship. Kaya tayo nag-consolidate, nagdi-disciple, kasi gusto nating i-produce yung sarili natin. Gusto kong magkaroon ng kagaya ni Lita, na magpapastor, maglilingkod, magiging tapat sa Panginoon. Nakukuha niyo po ba yun? Sumusunod, nagtatanim, nagbibigay. Yung ginagawa ang lahat ng ito kahit mahirap, gusto kong maraming maging kagaya. Amen po ba yun? Yun po yung pangalawang bunga. So hindi lang po, at makikita po yung bunga na yan, na kapwa-tao, kapag nauna nga po yung character. Kasi nga po, di ba sabi nga nun, action speaks louder than words. Kahit Biblein mo ng Biblein ang asawa mo, ang kapitbahay mo, ang kaibigan mo, kung ang karakter mo naman ay mabantot, hindi mo rin siya may isama. Kaya kinakailangan sa discipleship po, binabago tayo ng Diyos eh. Amen po ba? Litin mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na. Ayan. So, yun po yung sinabi dito. Kaya, so, dito po makikita mo natin, napakaliwanag po, dito sa mga talatang binasa natin, yung puno at yung bunga. Kung ano yung puno, dapat ganun din po ang bunga. Yan po yung evidence na dapat meron tayo. Amen. Amen po ba yun? So, hindi po pwedeng, marami pong mga Kristiyano, kapag Sunday, talaga praise the Lord, sumasayaw tayo dito from Monday to Saturday. Anong ginagawa mo? Monday to Saturday. Sunday kasi dito, praise the Lord, hallelujah, sumasayaw tayo, lumulundag sa Panginoon, nagmamahalan tayo dito from Monday to Saturday. Sa loob lang ng bahay. Sino ditong magkakapatid, magkakasama sa bahay? Yan, di ba? Pag tinutusan ng nanay, ikaw na maghugas ng ako na naman. Si ate naman, lagi na lang tatamad-tamad. Di ba? Ayan na. So, may tinatamaan ba? So, pag tinatamaan daw po tayo ng salita ng Diyos, huwag kang iilag.
Kasi hindi ka mababago pag umiilag ka. O Lord, salamat po. Ako yun, ako yun. Sige Panginoon, tamaan niyo pa ako. Kasi gusto kong magbago, gusto kong magpa-disciple. Amen. Pwede ba palakpakan muna natin ang ating Panginoon? So, yun po yung bunga, the fruit in our lives reveals the reality of our relationship to Jesus Christ. Yung bunga sa ating buhay ay magpapakita ng ating relasyon. Ibig sabihin, talagang pinamamahalaan ito ni Kristo. Kasi nakikita sa buhay niya. Sa mundong ginagalawan ho natin, hindi mawawala yung, kasi nga po magulo sa mundo. At ang mga nabubuhay sa mundong ito, kahit Kristiyano, imperfect. Wala pong perpekto kahit Kristiyano. Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Amen? So may tendency po, minsan nasasaktan tayo sa ating kapwa. Amen ba yon? So, kung ano yung response natin doon sa mga karanasang yon, alam nyo mga kapatid, bahagi yon ng pagbabago ng Diyos. How do we respond? Na-offend ako kay ganito, kay Pastor Benji, halimbawa, dadalhin ko ba yon nang naiinis ako sa kanya? Hindi, kasi binabago ng Diyos ang puso ko eh. Amen ba yon? Amen po ba yon? So, ganun po yung disciples. Hindi enough na pumupunta tayo dito pag Sunday. Dapat alam mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. So that's part of discipleship. At ang bunga na yon, kapag nakita, talagang nakikita na sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, totoong meron ka ng relasyon sa Diyos. At pinamamahalaan ka na ng Panginoon. And number 3, the foundation of kingdom authority is transformed heart and obedience. Ang pundasyon ng pamamahala ng Diyos sa ating buhay ay yung meron kang binagong puso at ang sumunod sa Diyos. Mahirap pang maging Kristiyano. Di ba? Hindi madali, di ba? Pero hindi imposible. Amen? Kayang-kaya dahil tutulungan pa rin tayo ng ating Panginoon. So, makikita ho natin dito, kung pupuntahan ho natin yung, saglit tayo doon sa verse, puntahan ho natin yung 46 to 49. So, why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the flood waters rise and break against the house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the flood sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. So makikita ho natin dito yung patungkol sa pagsunod. Pero pag pinag-usapan ho natin yung transformed heart, kung nabasa nyo na po yung sa Matthew chapter 5, patungkol sa Beatitudes, nabasa nyo na po ba yon? Blessed is the man who is poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Di ba yung, ibig sabihin, mapalad, napakasaya ng tao. Yung sinasabi po doon, poor in the spirit, minsan po ang interpretation ng tao doon, mapalad ang mga aba. Kasi sa Tagalog, mapalad ang mga aba. Sa ibang translation, mapalad ang mahihirap. Hindi po yun yung dukha. Kasi pag sinabi mo, di sasabihin, gusto ko na lang maging mahirap, di ba? Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig po sabihin ng poor in spirit, wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya may pera ka o wala, ang inaasahan mo ay ang Diyos. Kaya sabi doon, napakasaya ng taong ganon. Ibig sabihin, tama yung puso niya. Binago na kasi ng Diyos ang puso niya eh. Ibig sabihin, meron na siyang transformed heart dahil alam na niyang itiwala sa Panginoon ang kanyang buhay. Kasi sinasabi po dito, kingdom living begins within our heart. Ang pamumuhay sa kaharian ay nagsisimula dito sa loob. Amen?
At ang unang inaayos ng Diyos sa atin, kapag pumayag ka na pagharian ka ng Panginoon, yung loob mo. Tama po ba? Kasi yun po yung yung outward na makikita sa'yo, bunga lang yan kung ano yung nasa loob mo. Halimbawa po, meron tayong nakikitang napakagandang babae. Ang ganda naman ito. Pero pag lumabas yung kanyang ugali na ang sama pala, pangit pala to, di ba? Kasi yung kung ano yung nasa loob, lalabas yan eh. So hindi porket maganda ang physical niya, kung bulok naman, pangit yung nasa loob, hindi pa rin yun ang totoong maganda. Ang totoong maganda, yung nasa loob niya, talagang purong-puro at binago ng Diyos. Amen ba yun? At kapag nakikita po yan sa atin yung nasa loob, ang tingin sa'yo ng tao, ang ganda ni Pastora. Di ba? Kasi ang ganda ni Roro. Di ba? So, ibig sabihin, ang ganda ni Ate Tess. Ang ganda ni Ate Neneng. Ibig sabihin, hindi, totoo po talaga yon. Kasi nung mga mahilig po kami umatan ng mga conferences, seminar. Tapos, siyempre nakaupo niya, may praise and worship. Naglilig siya, grabe ang anointed ng worship leader. Sabi ko, grabe naman ang anointing nun. Tapos pag tinignan ko, ang gwapo niya. Nung tapos na po yung praise and worship, ay hindi pala siya ganun kagwapo. So, yung ganun, ibig sabihin, anong nakikita mo? Yung nasa sa loob niya. Nakikita niyo po ba yon? Amen po ba? So, ang pagpapaganda, hindi po na kay Vicky Bello. Tama ba? Kahit hindi ka pumunta kay Vicky Bello, kapag yung loob mo ay pinapayagang ayusin ng Diyos, grabe ang tingin sa'yo ng tao. Mas maganda ka pa doon sa pumunta sa mga salon na yan. Hindi mo masamang pumunta doon sa salon, hindi masama yan si Pastor Susan, kagagaling niya lang di ba? So, ibig sabihin, hindi mo masama yun. Di ba? Para i-maintain lang yung kagandahan ng Diyos na nilalagay sa atin. Amen po ba? Pero sa totoo lang, kapag maayos yung puso mo, napakaganda mo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, yun po. At yun ang foundation. Yun yung foundation na gagamit mo, hindi yung foundation na nabibili kay Ellen, kay ganito, di ba? Yung nakikita natin sa Facebook, hindi po masama ang lahat ng yon. Gumagamit po kami niyan, gumagamit po ako, hindi lang ako marunong mag-makeup. Pero hindi po yun ang basihan. Ang basihan yung binagong puso. Amen. Kaya payagan mo ang Diyos na baguhin ka niya araw-araw. Amen po ba? Natututo po ba kayo? Ganun pala yung kingdom living. Hindi lang pala magsisimba paglinggo, kundi talagang papayagan ko yung pamamahala ni Kristo dahil siya ang hari ko. Sige Lord, pinapayagan kitang pamahalaan mo ang buhay ko. At ang pundasyon nitong kingdom authority, transformed heart. Binagong puso. Sabihin mo sa katabi mo, binagong puso. So, at yun po yung mababasa ho natin sa Beatitudes. Kaya ang ibig kong sabihin ng Beatitudes, be attitude. What should be our attitude? Habang namumuhay tayo, na nandito pa tayo sa mundo, but we are living this kingdom living. Amen ba yun? Nandito tayo sa mundo, but we are under the authority of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat siya ang nasusunod sa ating buhay. Amen. So, at balikan po natin yung text natin sa verses 46, yung binasa natin kanina. So, yung mga talatang binasa ho natin kanina, so, sabi doon, so why do you keep calling me Lord, Lord? Bakit, sabi dito, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi niyo naman ginagawa ang aking mga sinasabi. So the foundation of kingdom authority is not just only a transformed heart, but our obedience. Yung pagsunod. Kahit araw-araw tayo sumigaw, Lord, Jesus is my Lord, ikaw ang Panginoon ko, kung ang mga sinasabi ng Diyos sa'yo, hindi mo naman ginagawa, walay yon, walay. Di ba? Dapat ay marunong tayong sumunod sa ating Panginoon. Actually, sabi po sa Matthew 7, verse 21, sabi nga nun, pwede ba puntahan natin yung paki-plus nga nung Matthew 7,
21 to 23, sabi diyan, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. So bukod po do habang namumuhay tayo dito sa mundo under the authority of our Lord Jesus Christ, sabi ganun dito, only those who do the will. Ibig sabihin yung mga taong sumusunod, they are the person who will enter do sa kingdom of heaven. Kasi matatapos po tayo dito sa mundo eh. So para makapasok tayo doon sa totoong kingdom, kinakailangan pong matuto tayong sumunod. So, dapat po mga kapatid, di ba, maraming areas po natuturuan ka ng Diyos na sumunod. Pero in all areas, dapat pong maunawaan natin, obeying God is not a burden. Dapat hindi siya kabigatan eh. Dapat masaya ang kalooban mo na gagawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Dahil alam mo, kahit mahirap, pero alam mong mahal ka ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa ito, gawin mo to anak. Amen po ba? And in return, na mahal din natin siya, kaya ho tayo sumusunod sa Panginoon. So, the delight of our life is obeying the Lord. Dapat ang kasiyahan ng puso natin ay sumunod sa ating Panginoon. So, dito po sa pinag-usapan nating 3 aspects of kingdom authority. The basis of kingdom authority is discipleship. The evidence of kingdom authority is fruit. The foundation of kingdom authority is transformed heart and obedience. So, yan po, the good fruit in our lives. Ang mabuting bunga, pakinggan niyo po ito, ang mabuting bunga sa ating buhay, ito'y nagko-confirm of our discipleship at ang bunga na yon ay resulta ng pagsunod sa Diyos. Kaya parang magkakaugnay yun eh. Ano sinabi ko? The good, yung mabubuti. The mabubuting bunga sa buhay natin, ito'y nagpapatunay na ikaw ay nagpapadisciple, ikaw ay follower ni Jesus, at ang bunga na yun ay resulta ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya sabi dito sa ating text sa Lucas, ang sabi dito, ang tao na sumusunod sa Panginoon, o ang Kristiyano sumusunod sa Panginoon, ay kagaya ng isang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Ibig sabihin, ang pundasyon niya ay ang Diyos, ang sinusunod niya ay ang Diyos, dumating man ang anumang mga pagsubok, mananatili siyang nakatayo. Pero yung tao na nakarinig ng salita ng Diyos, hindi naman ginagawa ito. Pag dumating ang bagyo, saglit lang magkukulaps siya. Saan ka? Ay doon na ako sa pagsunod, di ba? Kasi sa mundong ginagalawa natin, maraming pagsubok. Hindi tayo makakaiwas, di ba? Pwede ba, Lord, accepted ako dito? Pag tumaas yung pamasahe, di ba? Hindi mo pwede sabihin sa driver, sir, Christian po ako. Di ba? Kahit nga yung senior minsan hindi na ino-honor di ba? Senior po ako, di ba? Lalo pa sasabihin mo, Kristiyano ako, namumuhay ako sa kingdom of God. Pwede bang wala akong bayad? Sabi ng driver, bumaba ka na. Diba? So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa mundong ito, apektado tayo. But knowing and believing na ako, sumusunod ako sa Panginoon, kahit anong pagsubok yan, mapagtatagumpayan. Amen. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Meron po akong isang quote na, hindi ko alam kung nalagay ko, pero sabi dito, you cannot always have a good day. But you can always face a bad day with a good heart. With a good attitude. Hindi daw laging maganda ang araw. Pero pwede mong harapin ang mga masasamang araw sa buhay mo ng may magandang puso. At dahil doon, magiging maganda ang buhay mo. Amen po ba yun? So, never stop being a good person. Huwag kang tumigil na maging mabuting tao ka. Hindi dahil sa Kristiyano ka, kundi dahil yan ang dapat. Dahil na ikaw ay namumuhay sa kakayahan ng Diyos. Never stop being a good person no matter how bad someone else treats you. Yung mga kung paano nararanasan mo ang mundo, their words and their actions reflect who they are, not who you are. Yung ginagawa daw ng kapwa natin sa atin, hindi yan nagre-reflect kung ano sila, kundi kung ano ka.
So how do you respond sa sitwasyon? How do you respond sa mga taong nananakit sa'yo? Yan ay magpapakita, hindi yung taong gumawa sa'yo ng masama, kundi kung ano ka. So anong pipiliin mo? Ay gusto ko nang maging mabuting tao, kahit nasasaktan ako. Kahit sinasaktan niya ako, mananatili akong mabuti. Why? Kasi doon ako tinawag ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, natuto po ba kayo? So in conclusion, mula dito sa mga talata, actually parable po yung binasa natin sa Lucas chapter 6, nagpapahayag ng mga katotohanan na gustong iparating sa atin ng Panginoon. So kingdom living is an active lifestyle. Pag sinabi natin kingdom living, yan po, aktibo, ibig sabihin may ginagawa tayo. And it requires us to practically live out His teachings. Dapat nakikita, ipinapamuhay natin yung mga katuroang natututunan natin una sa tahanan, sa bahay. Amen po ba, mga nanay at tatay? Paano nyo tinitreat ang inyong mga anak? Mga anak, paano kayo gumaganang sa inyong mga magulang? Paano kayo sumusunod? By the way, ang pagsunod sa Diyos, kasama po yung mga authority. Kaya sabihin natin, sumusunod ako sa Panginoon. Nagdadabog ka naman sa tatay at nanay mo. Hindi pa rin sumusunod, di ba? So it starts from our homes, workplaces, kung saan ka nagtatrabaho, at sa community na kung saan belong ka. So, yun po yung kingdom living. And the good fruit, ang bunga sa buhay natin, yung sinabi ko na kanina, it confirms our discipleship, and that fruit is a result of obeying God's word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. So the more we understand kingdom living, the more habang lalo nating nauunawaan ang patungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Magkakaroon ka ng realization ng kapangyarihan ng Diyos ay available to all of us. Remember this, the power of God is available to all of us to live a life pleasing to Him as our King. Katulad ng sabi ko kanina, hindi madaling maging Kristiyano, pero hindi imposible. Hindi madaling sumunod sa Diyos, pero hindi imposible. Amen po ba? Kaya nating sumunod sa Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu yung sumasama sa atin. Sabi nga po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us all things. Imagine niyo po, yung kapangyarihan ng Diyos, ibinigay na lahat ng yun sa atin para mamuhay dito sa lupa. So meron kang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya huwag matakot sumunod sa Panginoon because His divine power has given us all things to live this life pleasing to Him. Hallelujah. Sige po, tayo po'y pumikit at kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Heavenly Father. Purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hayaan niyo po na kaunahin kayo ng Panginoon. Kung merong mga bagay na ipinapakita sa iyo ang Diyos ngayon. Kung ikaw ay matagal na Kristiyano, dapat po maunawaan natin na hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Tayo po ay patuloy, araw-araw, binabago ng ating Panginoon. At dapat meron po tayong kaunawaan na pinapasakop natin ang ating mga sarili under the authority of our Lord Jesus. Binigyan tayo ng kanyang mga salita upang siya nating maging gabay at panuntunan na makapamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Tinutulungan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para masunod natin ang kanyang kalooban. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya ang gumagabay sa atin. Ang mga katotohanan ito ay gabay natin upang
makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya i-desire natin mga kapatid na maging masunobin sa kanya. Come on, just raise your hands to heaven and open your mouth. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga kahinaan. Sabihin mo sa Panginoon ang mga bagay na nagagawa mo na hindi ayon sa kanyang kalooban. And the Lord is here. The Holy Spirit is here. Wanting to bless our hearts. Nais ng Diyos, hindi lang marinig ang kanyang mga salita, kundi ang mga salitang ito ang magpatibay sa iyong pananampalataya at magkaroon ka ng hangarin na sumunod sa Diyos. If that is your desire, kapatid, I pray and I declare that the Holy Spirit will strengthen your hearts. Father God, nakikita mo po ang mga kamay na nakataas. I pray in the mighty name of Jesus that the power of God which is available upon each one of us. Ipakita mo po sa bawat isa sa kanila na hindi imposible, Panginoon, ang kaya naming sumunod sa iyo. Hindi sa pamagitan ng sarili naming lakas, kundi sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Kaya yung mga kamay na nakataas na yan, I pray, Panginoon, that you will pour out your Spirit upon their lives. I pray that you will touch them even right now, Panginoon. Lord, pag tingin mo sa kanila pong mga puso, ang mga katotohanan ito, that the power of God is residing inside of you. Yes, receive it right now in the mighty name of Jesus. The power of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit is upon you right now. Maraming salamat po, Panginoon. Para doon sa mga nandirito ngayon na wala ka pang katiyakan at hindi mo alam kung paano sumunod sa Diyos. Maaring nakikita mo ang sarili mo na marami akong kapalpakan. Marami akong mga nasayang na araw. Ang Diyos ay mabuti at handang-handa siyang umabot sa mga taong nagnanais ng kanyang kalinga. Sa oras na ito, kapatid, if you are that person, kausapin mo siya ngayon. Sabihin mo, Panginoong Hesus, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay kong ito. Lord, kung mayroon man pong mga kapangitan sa aking nakaraan, ibinibigay ko rin po ito sa iyo at hinihiling